Ang isa sa dapat makita natin sa discipleship is really need a lot of patience. Ang importante po sa atin ay magkaroon ng mahabang pasensya. Ang patience ay hindi po natin fruit yan, fruit ng Holy Spirit yan. Ang dapat nating maintindihan, yung fruit natin, yung tao na dinala natin kay Lord at tapos i-disciple natin. And then plus the fruits of the Holy Spirit, which is the patience. Importante po yun. Kasi kapag hindi natin nagawa ng pasensya yung isang tao, talagang hindi po natin gagawin yung discipleship. Eh, ang tanong, paano ko ba magagawa yung discipleship? Ito po ang aking gagawin na isa sa mga experience ko. Ang isa sa experience ko, kapag hindi ko siya makuha sa isang lugar, isasama ko siya sa isang conference, isasama sa mentoring, at habang nandun kami sa sasakyan, I do mentoring. Ibig sabihin, I do the discipleship habang nag-uusap kami sa sasakyan, habang sinasabi ko lahat yung dapat niyang gawin, o nung nakikita niya sa akin. Alam niyo, kapag yun ang ginagawa natin, hindi natin kayang ibigay yung tamang oras o yung kakaibang oras. Kung ano man ang ginagawa niyo, pwede niyo isabay. Kasi yung asawa ko, like for example, yung asawa ko, nagdi-disciple din po siya. Ang ginagawa ng asawa ko, siyempre, naglalaba yan. Siyempre, nag-washing machine yan. Kung ano ginagawa niya sa bahay. Pero ang maganda rito, kapag nakita niya na meron siyang time, and then she begins to call. Sasabihin niya, pwede ba tayo mag-usap? Hindi pwede mag-usap eh. So, kailan ka pwedeng kausapin? So, hindi tayo titigil. Kaya lang, ang problema, paano ko nga mai-chap itong oras nito? Yun din ang problema ng asawa ko, yun din ang problema ko. Pero ang pinakamaganda rito, the practical way of doing it is what? Just giving time to the Lord. Ang ibig sabihin, bigyan mo ng oras. Huwag mong hanapan ng oras. Kasi kung lagi natin sasabihin, ang dami-dami kong ginagawa, pero doon ba sa ginagawa mo, meron ka bang ginagawa doon sa gustong ipagawa ng Diyos sa iyo? Para hindi ka mapagod, huwag mo isipin yung gusto mong gawin. Dapat kung ano yung pinagagawa ni Lord sa akin. Pag meron kang ganung commitment, then ikaw, ang Holy Spirit, ang magbibigay, magmumove para gawin ang isang bagay na magawa mo. Kasi pwede ka naman mag-disciple habang ikaw ay nagtatrabaho. Siguro, trabahong bahay, huwag yung trabaho sa opisina. Diba? Pwede mong gawin sa break time. Pwede mong gawin one time, ito is ginawa ko. Sinama ko, I want to disciple my daughter, yung panganay ko. Ginawa ko, sinama ko siya, going to States. Could you imagine, just 12 hours nasa eroplano kami. Ito yung sinasabi ko lagi, wala akong hinto, na kahit anumang patay na oras sa akin, kinakailangan gagawin ko yung pinagagawa ni Lord. And I know, God will give you strength. God will give you wisdom to tell. Kasi nga, to do the discipleship. Kasi there are 3 things na you need to know. Number 1, if you do the discipleship, you use your head. Kinakailangan meron din ito. Kinakailangan meron kang wisdom from the Lord to how to do it. And remember, God will give you that wisdom. I don't know how God will give you that wisdom. But remember, if you have if you are going to use your head in discipleship, you will know how to do it. God will what? Will tell you what, when, and how to do it. And then, ang sabi doon, you have to use your heart. Because if there's no heart, talagang makikita mo, walang puwang ang discipleship sa'yo. You always tell, mahirap ito eh. Marami akong gagawin lalo na sa estudyante. Mahirap sa isang estudyante, lalo na kapag gumagraduate na, marami nang sinagawa sa school. Pero ang pinakamaganda rito, kahit anong hirap mo, just do it. Just do it. With just a very short period of time. Can you be in the house? Can you be in the school? And then, sasabihin mo ngayon, okay, kung hindi ka pwede sa oras, next week makita tayo. Paulit-ulitin mo. And then, makikita mo, yung dating mahirap na ginagawa mo, the Holy Spirit will move in your heart because you have the heart to do it. It's not just the head. It's the heart.
Kasi pag puso ang pinairal mo, walang mahirap sa puso. Pag sinasabi mo lang laging mahirap, talagang mahirap. Pero kapag sinabi mo, Lord, I'm going to do it, I'm very positive. And God will give you the way to do it. And then He says, you must have the helping hand. Kinakailangan hindi lang yung bibigyan mo siya ng time, but sometimes, pwede mo siyang tulungan. Discipleship is a lot of patience. Importante po natin na tiyagain natin yung tao. Now, like for example, ito hihiramin ko lang yung sinabi ng isang pastor na binigay niya sa akin ng example. Kapag ang isang inahin ng itlog, lilimliman niya yan for 45 days hanggang sa maging alin? Hanggang sa maging sisiw. Kung kayo nagdi-disciple at hindi nyo nakikita yung pagbabago, huwag nyong kalimutan na yung itlog may nangyayari sa loob. Merong mga tao, kahit hindi mo siya, kahit informal yung iyong sinasabi, pero may nangyayari sa loob niya. There's a movement, and the movement of the Holy Spirit. Kaya minsan nagpo-prostrate tayo, mukhang hindi nagbabago ito, mukhang kulang pa yung oras ko. No, don't say that. Because there is the Holy Spirit moving in that person. And then there will be a time, makikita mo, na yung taong yun ay magdi-disciple na rin. Kaya nga, ang practical way, how to do it, just give the time. Be balanced. Be balanced. Make your work a ministry. Make the church your ministry. Make your family a ministry. Just be balanced. Because your family is also a ministry. Your work is also a ministry. Your church, the church is not only the ministry. It is what? Everything what you do. We have 24 hours. God gave us the 24 hours. Walang 25, walang 27 sa atin. We are all 24 hours. But remember, ang katawan natin, ginawa lang ng Diyos pang 8 oras. Pag lumagpas ang trabaho mo sa 8 oras, mahihirapan ka na talagang gawin yung main thing. Let's be patient. Be patient. At importante po sa atin na tiyagain natin yung tao. Kapag tinaga natin ang tao, may mararating ang tao.